Magandang gabi sa lahat at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel, ng Ladder to Heaven TV. At napakaganda pong pag-uusapan natin ngayon sapagkat ito ay patungkol sa pag-ibig ng tao doon sa salapi. Sapagkat ang salapi ang napakadaling ibigin. Sino naniniwala sa inyo na ang salapi ay napakadaling ibigin? Sabi ng amen. Bakit ba napakadaling ibigin ng salapi? At bakit ba ang Panginoon ay ipinagbabawal itong ibigin? Sapagkat ang salapi, kung matingnan natin, sinasabi dito na sapagkat ang pag-ibig ng salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi lang kay iisa. Ang pag-ibig ng salapi ay ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nansinsay sa pananampalataya. Sila'y nawala, nahulog sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili sa maraming mga kalumbayan. Okay. And they fall into the trap of suffering, depressions, and disappointment. Bakit ba binigyan tayo ng babala ng Diyos patungkol sa pag-ibig sa salapi? Sinabi ko kanina na ito'y pinakamadaling ibigin ng tao sapagkat lahat ng tao ay nagnanasa na magkakaroon nito. Datapwat sinasabi ng Panginoon na hindi ito kasalanan kung ikaw may pera, may salapi, hindi kasalanan. Sapagkat ayon sa Biblia, ayon sa kanyang salita, na sa Jeremiah chapter 29 verse 11, na siya po ay may plano para sa atin upang tayo bigyan ng magandang bukas, good future, magandang buhay, good life. Yan po ang isa sa mga promise ng Panginoon sa atin. Ayaw po ng Panginoon na tayo magdurusa, maghihikahus. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay nahihirapan. Hindi po kalooban ng Diyos, nagiging pulubi tayo. Ang nais po ng Diyos na tayo magiging masagana. Sinasabi niya sa John chapter 10 verse 10, that I have come that you may have life and have it abundantly. And John chapter 1 verse 12, tayo po ay naging anak ng Diyos. Ang Diyos po ang may-ari ng sanlibutan. At ang lahat ng mga bagay-bagay na nakikita natin ay nanggaling sa Kanya. At tayo pong tagapagmana ng mga bagay na yan. Kaya yung tao ginawa niya, magiging manager to domain all the creations of God. So bahalit, nagbibigay po ng babala ang Panginoon sapagkat pag ang isang tao, ang kanyang puso ay nandoon sa salapi, yan pong pinakadelikado sapagkat natatabunan po ang pagmamahal ng tao sa Panginoon. Sapagkat ang nais ng Panginoon na siya lang po ang ibigin natin. Siya lang po ang ibigin natin sapagkat siya po ang nagliligtas at magliligtas. Siya po ang may likha sa atin, hindi po yung pera. Yung pera ay nagiging Diyos ng sanlibutan ito. Yung pera ay nagiging basihan ng kapangyarihan ng tao. Pero mayroon pong di nabibili ng pera. Ang kaligtasan ng tao ay di nabibili ng pera. Ang tunay na kaligayahan ay di nabibili ng pera. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili ng pera. Ang lahat na nabibili ng pera ay temporal na mga bagay. Lahat po ng mga nabibili ng pera ay hindi po tumatagal. Di po pang eternity. Ngunit ang Diyos ay pang eternity. The moment we love money,
our hearts, our emotions, kinokontrol ng salapi. At yan po ang nagiging ugat ng lahat ng kasamaan, lahat ng yung kasakiman ng tao. Nanggiging sakim ang tao pag kasi umiibig sa salapi. Sapagkat pagka meron kang salapi at ito'y iniibig mo, ang nais mo, ang gusto mo, nai-enjoy mo yung lahat ng gusto mo. The moment yung isang tao ay maraming salapi, ang nais niyang gawin ay bigyan ng contentment yung kanyang buhay, yung kanyang kagustuhan. Subalit hindi po nakokontento ang tao sa anumang bagay na mayroon siya, sapagkat yung emptiness na ginawa ng Diyos sa atin ay hindi po pwedeng tapalan ng pera. Kahit pa ang isang tao ay ang lahat ng bagay ay nasa kanya na, sinasabi ng salita ng Diyos, what profit a man if he gain the whole world, lost his own soul. Nagiging sakim ang tao pag kanyang iniibig yung salapi. At nagiging sanhi ng mas malalim na kasamaan, mas malalim na pag-uugaling makamundo yung pag-ibig sa salapi, sapagkat you are always pursuing it. Kapag mahal mo yung isang bagay, ay hahanapin mo yan, hahanap-hanapin mo yan. Pag mahal mo yung isang tao, ay hahanap-hanapin mo yan. Kaya pagka mahal mo yung pera, hahanap-hanapin mo yung pera. Kaya yung taong umiibig sa pera, nagiging mukhang pera. Sige, tingnan mo daw yung katabi mo. Pag may katabi ka, sabihin mo, mabuti na lang, hindi ka mukhang pera. Yan. Ang mga asawa daw po. Yung mga asawa mukhang pera, hindi naman. Nangangailangan lang ng pera. Sabi ng aking asawa. Hindi, nangangailangan. Okay? So, makinig kayo ha. Pagka umiibig ka sa pera, yan lang ang nasa isip mo at nasa puso mo. Patuloy kang nagpupursigi na hanapin yan, pagtuon ng pansin at ubusin mo yung lakas mo sa pagtitipon ng pera para yumaman ka. At sinasabi ng Panginoon, ito yung magandang babala na sinasabi ng Panginoon, na kahit na dami mo ng pera at ang buong sanlibutan ay mapasayo, pag namatay ka, wala kang isang madadala patungong eternity. Kung doon ka pupuntang impyerno, di mo po pwedeng dalhin yung lahat ng kayamanan mo. Kaya nagiging delikado ang kalagayan ng tao, sapagkat hindi siya naghahanap ng tulong sa Panginoon pagka madami kang pera. Amen. Amen. Kasi pag iniibig mo ang pera, ang lagi mong tinitingnan, ang gaano ito kadami. At kung ito'y madami na, sinasabi ng Panginoon doon sa isang parabulo na isang may sakahan, at sinasabi niya na gigibain niyo ang kanyang kamalig at gagawa siya ng kanyang bodega. So, yung kamalig mas maliit yun kaysa bodega, at ang kanyang lahat ng ani ay dalhin niya doon sa bodega. At ang sinasabi ng tao, sinasabi niya, magpakasaya ka, sarili ko, magpakasaya ka, sapagkat nariyan na ang lahat ng pangangailangan mo sa mahabang panahon. Mag-enjoy ka na lang sa buhay mo. At sinasabi ng Panginoon, hoy baliw, sinasabi niya. Bakit sinasabi baliw? Sapagkat hindi niya alam na yun palang buhay niya ay kukunin na. Sinasabi ng Panginoon, ito ang kalalagyan ng isang taong walang panahon sa Diyos,
Subalit may malaking panahon sa paghahanap ng pera. Kasi uulitin ko, pagka love mo yung pera, hahanap-hanapin mo yan. Pagka love mo yung Panginoon, hahanap-hanapin mo yung Panginoon. Amen. Money cannot produce God, cannot give us God. But God can give us money. Ang Panginoon po ay makapagbibigay sa atin ng pagpapala. Subalit yung salapi, titingnan natin yung mga mayayaman sa mundo. Namamatay sila. Si Henry C. namatay. Sinong nagmamana? Yung mga anak niya. Anong nangyayari kay Henry C? Hindi niya nadugtungan yung buhay niya kahit marami siyang pera. Pero lahat ng panahon ay ginugugol ni Henry C. upang magkakaroon ng madaming kayamanan. Hindi masama yung dadami yung pera natin. Basta di lang natin iibigin. Sapagkat itong pera ay napakabuting alipin. Gawing alipin yung pera sapagkat wala itong buhay. Ito'y material na bagay na maaaring makatulong sa atin, ngunit hindi ito Diyos na dapat nating iibigin. Ang sinasabi ng Panginoon, ibigin natin siya. Pagka umiibig ka sa sanlibutan, umiibig ka sa pera. Sapagkat yung pera po, yan po ang center attraction of this world. Center attractions. Kaya yung tao, nagiging bugnutin, yung mga asawa, nagiging bugnutin kung yung kulang yung ibinigay ng kanilang asawa sa budget, sa kusina. Kahit nga ibigay lahat, kulang pa naman din. Diba? Sapagkat lahat ng pangangailangan natin, di naman yan. Hindi nauubos yung pangangailangan natin. Yung damit, pagka ito'y luma na, bili naman tayo, susuotin, luluma, ilagay sa tabi, kakain tayo, mabubusog, tatai tayo, gugutumin naman tayo, kakain na naman tayo, mabubusog tayo, tatai tayo. Cycle yung buhay, nauubos ba? Natatapos ba? Trabaho diba? Trabaho tayo, tapos kakaroon tayo ng pira, gagastahin natin, mauubos, trabaho naman tayo, diba? Kakaroon ng pira, gagastusin, mauubos. Yun ang cycle. Pagkatapos ng buhay mo, tapos na din ang cycle ng pera. Amen. Pagka yung buhay mo ay nalaan mo sa paghahanap ng pera, sapagkat yan po ang iniibig mo, yung pinakadakilang kasamaan, the great sin, the great wickedness, yung pag-ibig doon sa pera, sapagkat yung pera ay walang buhay. Yung pera po ay walang pag-iisip yung pera. Yeah? Example na katulad din yan sa isang manika, na kung isang tao, alam mo may isang tao na umiibig sa manikin. Mas mabuti daw yung manikin yung iibigin niya at pinapakasalan niya manikin, ha? Bakit? Sapagkat matahimik daw, hindi katulad ng tao bungangera. Yeah. So talaga namang tatahimik yung manikin kasi wala namang pag-iisip yun eh. Walang buhay, walang pag-iisip. So, kung naandun ka sa matinong pag-iisip, anong aasawahin mo, manikin? Diba kung Pero nagiging... Kung tutusin po, Pastor, matatapos naman po yung pagmamahal natin sa pera kung tayo po ay matutong maging kontento po kung ano man ang nasa atin. Hindi po natatapos. Pag nakontento ka, ibig sabihin, hindi ka umiibig sa pera. Kasi nakokontento ka na nga sa nagiging anong nasa iyo. Sapagkat the moment you have love, you are obsessed. Nagiging obsessed ka. Kaya yung papaano mo masasabing nagiging obsessed ka sa pera, maaring bugnutin ka pag wala kang pera. Saputon ka kung laki kwarta. That is the number one signs and symptoms of
of seizing material things or money. Pero pagka kontento ka, ibig sabihin, hindi mo siya iniibig sapagkat sinasabi ng Panginoon na kung anong meron kayo, magpapasalamat kayo sapagkat yan po ay kaloob ng Diyos sa atin. Pero pagka po ay nagiging mainitin ulo mo, nagiging bugnutin, nagiging moody, Yun po yung hindi kontento siguro sa Oo. kanilang buhay. kaya nagiging moody kasi di kontento, lalo na kung maraming babayarin, di ba? Pero kahit na maraming babayarin, when you love the Lord, ito maganda, when you love the Lord, sinasabi ng Panginoon, you are pleasing with the Lord. Siya po'y nagagalak sa'yo. When you love the Lord, siya po'y nagagalak sa'yo. At ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita doon sa awit 37 verse 4, that delight yourself unto the Lord, and He will give the desires of your heart. Hanapin mo yung kaligayahan sa Panginoon. Amen. At kanyang ibibigay ang naaayon sa iyong puso, yung mga pinangarap mong buhay. Kasi nakapackage na yan eh. Kayang ibigay ng Diyos yung magandang buhay sa natin na ating ninanais. Subalit, ang nais ng Panginoon, siya munang iibigin natin. Sapagkat pag iniibig mo yung salapi, tatalikod ka sa Panginoon. Sapagkat iisa lang ang puso natin eh. Di po pwedeng, di ba? Yung isang awit, isang kanta, sana dalawa ang puso ko. Yeah? Kasi pagka nagiging iniibig mo yung salapi, siguro na yung Panginoon, ibig sabihin natin, starting point. Kunyari, sa starting point, mas mahal mo ang Panginoon, 80%, 20% doon sa salapi. Habang tumatagal, lalaki yung porsyento ng pag-ibig mo sa salapi. Hindi mo na kailangan yung Panginoon. Kayong mga may pera, maraming pera, pagka sila po'y nagkasakit, sinasabi nila sa doktor, gawin mong lahat na ako'y mabuhay at walang problema sa pera. Pero yung mga walang pera, doon iiyak sa Panginoon. Lord, alam mo naman wala akong panggasto sa ospital. Kunin mo na lang ako, Panginoon. Yeah? Kunin mo na lang ako. Kasi wala naman talaga akong pangbayad. Kaya yung kung ano-anong pa nagsasabi ng mga kapitbahay, punta ka kinire, pupunta ka dito, pupunta ka doon kay tsaka magpapatawal ka doon kasi barang ka kay kinulam, kung ano-anong pang nagsasabi, ay susunod tayo doon kahit na hindi naman natin alam, gagaling tayo sapagkat nais nating mabuhay. Pero pagka may pera, doon sila nakasalalay sa pera. At nagiging malaking kasalanan yan sapagkat walang buhay ang pera. Katulad ng isang papel lang yan. Nagiging mahalaga lang yan kasi nauuso sa atin banknote. Kasi yung pera ang tawag dyan banknote. Pirang papel. Walang buhay. Pero nagiging may halaga siya sapagkat nagiging tawag natin dyan, naging currency, natural currency ng ating bansa. So balit pagka wala namang halaga yan, diba? Walang problema. Kung walang pera, walang problema kasi walang halaga. Ang Panginoon mahalaga, so balit pilit tinataboy ng pera palayo sa atin. Kasi yung pera ang tumataboy sa Panginoon. Sapagkat yung utak natin, yung mata natin ay nakatingin palagi sa pera.
Ulitin ko, hindi masama yung pera. Sino bang walang pera sa inyo? Palakpak ang kamay kung walang pera. Papalakpak talaga po. Sinong maraming pera? Palakpak ang kamay. Sinong di alam na may pera pala sila? Pakpak din po. May pera pala kami, hindi ko alam. Okay. So, anong dapat nating maintindihan? Yung buhay natin, iayos natin sa Panginoon. Kasi sinasabi dito ni Pablo doon kay Timoteo na sinasabi dito, datapat ikaw okay. Sa 11, datapat ikaw o tao ng Diyos. Tumakas ka sa mga bagay na ito at susunod ka sa katuwiran, sa kabanalan at sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Tayo daw ay tumatakas doon sa pag-ibig ng salapi. Amen. Tayo tumatakas sapagkat napakadelikado pag nahulog tayo sa pag-ibig sa salapi. At ang sinasabi niya na tayo po ay pupunta doon sa kabanalan, sa pagtitiis, sa kabutihan, doon sa mga kaugaliang banal. Kaya gamitin natin yung pera para po magiging katuwang natin yung pera sa paglilingkod. Kasi yung pera ay napakabuting alipin. Ngunit napakadelikadong amo yan. Napakadelikadong amo. Money is a cruel master. Money is a cruel master. Pag nagiging master natin yan, yung buhay natin, yung ugali natin na nagiging cruel. Nagiging masama. Masamang amo yan sa salapi. Kaya na nga, yung salapi natin, nasa bulsa, nasa pitaka, hindi nasa puso, at hindi nasa noo. Amen? Nasa noo, nasa bulsa. Nililingkuran lang natin yung pera, di ba? Nililingkuran kasi alipin nga natin yung pera. Naway, hindi tayo magiging alipin ng pera. Bagkus magpapaalipin tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Sapagkat sinasabi ng Panginoon na hindi niya tayo papabayaan. Ako man ay nagnanais na dadami yung pera ko. Sapagkat marami po tayong bibilhin. Marami pong pangangailangan sa gawain. Pero hindi po natin ang Panginoon para bang inuutusan. Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito. Kasi pag ang Ginoo, ang Panginoon nagbibigay siya ayon sa ating pangangailangan. Amen. Upang hindi tayo magiging palalo. Upang hindi tayo nagiging garbuso, nagiging materialistic, at saka nagiging ganid sa pera. Giging ganid sa pera. So, naway naintindihan natin ang ating topic ngayon. Huwag nating ibigin ang pera. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, huwag mong ibigin ang pera. Huwag mong ibigin ang pera. Alipinin mo ang pera. So, ato-ara ng alipinon. Pero yung Panginoon ay ating paglingkuran. Ang Panginoon ay ating iibigin, sasambahin, at paglilingkuran. Hindi yung pera. Amen. Ako nga, kailangan ko yung pera, kailangan ko ng cellphone . Yung cellphone ko, nagba-block out. Pagka tatagal, nagba-block out. Baka ang sira nito is yung CD. Anong pangalan ng cellphone mo, Pastor? Balantiyong.
Opo. Opo din. Yeah. So, naway, mayroon tayong natutunan sa mensahe ni Jeffrey sa gabing ito. At ang nais po ng Panginoon sa atin na tayo po'y magkakaroon ng maraming pera, subalit nandoon tayo sa kanyang kagustuhan. Huwag kayong magpapaalipin sa pera. Yung pera ang aalipinin natin sapagkat yung pera po ay pagkaloob ng Diyos sa atin na pagpapala upang lalago ang kanyang gawain. At kung kayo'y pinagpapala doon sa nakikinig sa atin at tumatalima sa ating channel sa Ladder to Heaven TV, kindly post your comments, share this video, share and like and subscribe. Kung bago ka lang po sa nanonood sa aming channel, kindly subscribe it upang marami pa pong mga pagtuturo ang iyong mapakinggan. Dalawa po ata kami Daghang nakasubscribe, Pastor.